Magandang gabi, Sir Eric. Ako po si Densyo, taga rito sa liblib na lugar ng San Felipe del Monte, isang baryong napapalibutan ng bundok at ilog. Tahimik dito sa umaga, pero pag sumapit ang gabi, may mga tinig na hindi mo alam kung saan nang gagaling. Ang kwento kong ito ay tungkol sa mag-inang minsang naging usap-usapan sa buong baryo, sina Esther at Karina. Si Esther ay isang babaeng may katamtamang tangkad, payat at may mga matang laging tila may tinatagong lungkot. Ang anak niyang si Karina, 17 taong gulang, mahinhin at bihirang lumabas ng bahay. Sila ay bagong lipat lang sa baryo. Galing daw sa kabilang bayan na tinamaan ng malakas na bagyo. Noong una, mabait ang mga taga-baryo sa kanila. Pero isang umaga, nag-iba ang ihip ng hangin. Esther, nawala na naman yung manok ko kagabi. Sigaw ni Aling Minda, kapitbahay nilang madaldala. Baka pusa lang yun, Aling Minda. Mahinahong sagot ni Esther habang naglalaba sa harap ng bahay. Pusa? Aba kung pusa yan, bakit may natirang bakas ng kuko sa lupa? Parang may kamay ng tao pero mahaba ang kuko. Mula noon, kumalat ang balita. Ang mga tsismosa sa tindahan ni Mang Pilo ay nagbubulungan. Yung mag-ina raw ang hindi lumalabas paggabi. Baka naman sila yung aswang na sinasabi sa may sapa. At bawat gabi, may naririnig na sigaw ng mga hayop na parang pinapatay. Isang gabi dumalaw si Goryo, matalik na kaibigan ni Esther. Isa siyang mangingisda, magaspang ang kamay pero may mabuting puso. Esther, narinig mo ba yung mga sinasabi nila? Tanong ni Goryo habang umiinom ng kape. Oo, Goryo. Pero sanay na ako sa chismis. Hindi ko na pinapansin. Sagot ni Esther pero halatang nanginginig ang kamay habang hinahalo ang tasa. Kung ako sa'yo, umalis na kayo rito ni Karina. Hindi mo mababago ang isip ng mga tao rito. Tahimik lang si Karina sa gilid. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Sa madilim na kakahuyang, parang may hinihintay. Kinabukasan, dumating si Alfredo, isang dating sundalo na tumutulong minsan sa mga taga-baryo. Sa pagbabantay tuwing gabi. Esther, baka gusto niyong dito muna kayo sa may sentro matulog. Salamat, Alfredo, pero ayoko maging pabigat. Tumingin si Alfredo kay Karina. Ikaw, iha, huwag kang lalabas pag madilim na, ha? Daming kwento ng aswang na gumagala rito. Tahimik lang ulit si Karina. Hindi po ako natatakot, Tito Alfredo. Sagot niya sa malamig na tinig. Pagkaalis ni Alfredo, napansin ni Goryo na nakatitig si Karina sa kanya. Karina, ayos ka lang ba? Tanong ni Goryo. May dumadalaw sa amin gabi-gabi. Sagot ng dalaga. Pero hindi siya masama. Dagdag pa niya. Napakunot ang noo ni Goryo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang si Karina. Basta, Tito, siya ang nagsabi na huwag kaming aalis dito. Kinagabihan, humampas ang hangin sa paligid ng bahay. Ang mga aso tahol ng tahol. Sa may labas, may naririnig na kaluskos. Ma, naririnig mo ba yon? Tanong ni Karina. Oo, anak. Dito ka lang sa loob. Sagot ni Esther sabay abot ng maliit na kurus. Lumabas si Esther, dala ang lampara. Sa gilid ng punong mangga, may nakita siyang anino ng isang tao. Nakayuko at tila may kinakain sa lupa. Hoy, sino ka? Sigaw niya. Walang sagot. Tangi mababang ungol lang ang narinig niya. Nang ilapit niya ang ilaw, bumungad ang isang nilalang na may mahabang kuko. Maputla ang balat at ang mga matay kumikislap sa dilim. Tumakbo siya pabalik sa bahay pero bago siya nakapasok, biglang may tumalon sa bubungana. Karina, takbo! Sigaw ni Esther. Ngunit si Karina ay nakatayo lang sa gitna ng silid. Sa liwanag ng lampara nakita ni Esther na ang anak niya ay umiiyak, pero ang luha nito ay kulay itim. Ma, hindi ko siya mapigilan. Mahina niyang sabi. Anong ibig mong sabihin, anak?
Yung dumadalo sa ating gabi-gabi, siya yung totoo kong ama. Sumigaw si Esther, halos mabitawan ng lampara. Hindi totoo yan, Karina. Ngumiti ang dalaga pero unti-unti nang humahaba ang mga ngipin nito. Ma, aswang ako. Sabi ng dalaga. Bumukas bigla ang bintana at mula sa dilim, pumasok ang isang mabangis na nilalang. Lalaking maitim ang balat, may mahahabang kuko at matatalas na ngipin. Esther, matagal na kitang hinahanap. Umalis ka, hindi mo kami pag-aari. Sigaw ni Esther. Ngunit bago pa siya makakilos, hinawakan ni Karina ang braso ng ina. Ma, huwag mo siyang labanan. Kadugo ko siya. Nang gabing yun, umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong San Felipe del Monte. Kinaumagahan, dumating si Alfredo at Gorio. Nadatnan nilang wasak ang bahay. Wala si Esther, wala din si Karina. Sa lupa may mga bakas ng paa, malalaki at may marka ng matutulis na kuko. Alfredo, tingnan mo to. Sabi ni Gorio habang pinulot ang basang lampara. May dugo pa, hindi to dugo ng tao Sagot ni Alfredo. Masyado itong malapot. Simula noon, hindi na muling nakita ang mag-ina. May mga kwento na naririnig daw silang magkasama sa kagubatan tuwing kabilugan ng buwan. Si Gorio naman, minsan daw ay nakikita sa may ilog, parang may hinahanap. Matapos ang pagkawala ni na Esther at Karina, ilang araw na puro kaba ang bumalot sa buong baryo. Walang gustong lumabas ng bahay pag lumubog na ang araw. Pati ang mga aso tila ayaw nang tumahula pag gabi na. Si Alfredo at Gorio ay halos hindi na makatulog. Sila lang ang may lakas ng loob na maglibot sa paligid ng gubat. Pitpit ni Alfredo ang kanyang lumang itak at lampara, habang si Gorio na may dalang sibat na ginamitan ng balora. Hindi ako mapalagay hanggat di ko nalalaman kung ano ang nangyari sa kanila. Baka naman patay na sila. Hindi. Kilala ko si Esther. Hindi siya basta-basta sumusuko. Usapan ng dalawa. Tahimik silang naglakad hanggang marating nila ang dating bahay ng mag-ina. Wasak pa rin ang bubong at sa sahig may mga tuyong bakas ng dugo. Napansin ni Gorio ang mga ukit sa dingding, parang mga simbolo. Alfredo, tingnan mo to. Mga palatandaan niya ng pangontra. Ginagamit ng matatanda para itaboy ang masama. Pero bakit parang baliktad ang sulat? Sabi ni Alfredo. Nang biglang humampas ang malamig na hangin, sabay silang napalingon sa may likuran. Sa may kakahuyan, may nakita silang liwanag. Parang apoy na berdeng kumikislap. Gorio, doon tayo. Sabi ni Alfredo. Tumakbo silang dalawa papunta sa liwanag. Pero pagdating nila, wala na ito. Tanging isang lumang tela lang ang naiwan. May pangalan na nakasulat sa gilid. Karina. Gorio, buhay pa sila. Sabi ni Alfredo. Kinabukasan, lumapit sila sa pinakamatandang babae sa baryo, si Aling Corazon. Isa siya sa mga tinatawag na manghihilot at sinasabing marunong sa mga lumang dasala. Nakita namin itong tela, sabi ni Alfredo habang iniaabot ang piraso. Tinignan ni Aling Corazon ang sulat at agad na nagkrus sa dibdib. Delikado na kayo. Ang pangalan na yan. Pag sinulat sa ganyang tinta, nangangahulugang may dugong aswang na nagmamay-ari. Ang batang si Karina, hindi siya ordinaryo. Nagiging totoo na palang sabi-sabi. Pero bakit si Esther? Bakit niya to tinago? Sabi ni Gorio. Hindi niya ginusto. Ang ina ng bata, minsan na rin pinili ng mga nilalang. Pero tumakas siya, dala ang anak. Kaya sila lumipat dito. Paano namin sila makikita ulit? Pagkabilugan ng buwan, doon lumalabas sa mga tulad nila. Pero mag-iingat kayo. Pag nakita kayo ni Karina, baka hindi na kayo makabalik. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay parang nababalot ng manipis na usok. Sa malayo,
Umatungan ang hangin na parang may kasamang tinig ng babae. Si Alfredo at Goryo ay tahimik na pumasok sa gubat. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang langit-ngit na mga tuyong dahon hanggang sa marinig nila ang isang mahinang pag-iyak. Parang tinig ng babae yun bulong ni Goryo. Si Esther yan, sagot ni Alfredo sabay takbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Pagdating nila sa isang bukas na clearing area, tumigil sila. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nakita nila si Esther. Nakaluhod, duguan ang braso at yakap-yakap ang anak niyang si Karina. Esther! Tawag ni Alfredo sabay takbo palapit. Ngunit bago siya makalapit, tinaas ni Karina ang ulo niya. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang mata ng pusa. Alfredo, wag! Sigaw ni Goryo, pero huli na. Mabilis na gumalaw si Karina. Tumalon sa harapan nila at sa isang iglap, napadapa si Alfredo. Itinutok ni Karina ang mahahabang kuko nito sa kanyang lieg. Bakit mo kami hinahanap? Malamig na tanong ng dalaga. Karina, ako to, si Tito Alfredo mo. Gusto lang namin tulungan kayo. Sandaling tumigil si Karina. Tila may kung anong alaalang bumabalik sa isip niya. Wala nang tutulong sa amin. Huli na ang lahat. Sabi niya bago lumingon kay Esther. Ma, kailangan na nating umalis. Babalik siya. Anak, sandali lang. Hayaan mong ipaliwanag ko kay Alfredo. Hindi na pwede. Narito na siya. Sigaw ni Karina sabay tingin sa langit. Biglang lumamig ang paligid. Mula sa taas ng mga puno, may dumapong malaking nilalang. Lalaki, maitim at may mga pakpak na parang paniki. Ang mga mata nito ay kumikislap sa pula. Esther, hindi mo na kami matatakasan. Mababang tinig ng halimaw. Niyakap ni Esther si Karina. Alfredo, Goryo, tumakbo na kayo. Sabi niya, ngunit imbis na tumakbo, tinutok ni Alfredo ang itak sa halimaw. Hindi ko kayo kayang iwan, sigaw niya sabay hampas ng itak. Tumama ito sa braso ng nilalang pero hindi nagdugo. Sa halip, naglabas lang ito ng maitim na usok. Sa isang iglap, itinapon ng halimaw si Alfredo sa puno. Alfredo! Sigaw ni Goryo sabay sipat sa halimaw. Tumama ito sa balikat ng nilalang at ilang saglit ay nagliyab ang sibat sa apoy na asul. Napahiyaw ito sa galit. Walang makakapigil sa akin, Karina. Halika na! Ngunit tumalikod ang dalaga at yumakap ulit sa ina. Hindi na ako sasama sa iyo. Gusto kong maging tao. Sumigaw ang nilalang at sa isang kisap mata, naglaho sa hangin. Naiwan ang amoy ng asopre at abo. Pagkatapos ng lahat, huminga ng malalim si Esther. Alfredo, Goryo, salamat. Esther, kailangan umalis dito. Hindi kayo ligtas. Sagot ni Alfredo habang pinupunasan ang dugo sa labi. Alam ko, pero hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sabi ni Esther. Lumapit si Goryo at iniabot ang maliit na bag na may laman na pagkain at tubig. Doon sa may matang lawin, may lumang bahay. Walang nakatira doon. Doon muna kayo magtago. Tahimik na tumango si Esther. Hawak ang kamay ng anak. Salamat, Goryo. Salamat, Alfredo. Sana isang araw, maintindihan ninyo. Pagkatapos nun, tumalikod na ang mag-ina papunta sa masukal na daan. Habang papalayo sila, ang hangin ay tila may kasamang bulong na malamig. Ngunit may halong lungkot. Esther, sana hindi pa huli ang lahat. Mahinang sabi ni Alfredo habang pinagmamasdan silang naglalaho sa dilim. Lumipas ang 3 gabi. Sa baryo muling tahimik ang gabi. Pero isang umaga, nagising si Goryo sa kakaibang amoy na pumasok sa kanyang kubo. Paglabas niya, may nakita siyang maliit na ibon sa may hagdan. Patay ito at may nakasulat sa dahon sa tabi nito. Salamat sa tulong, Tito Goryo. Huwag niyo na kaming hanapin. Ang sulat na yun ay mula kay Karina.
Kulay itim ang sulat at mabigat ang amoy ng tinta. Pagkaraan ng ilang araw mula nang mawala ulit sina Esther at Karina, tuluyang binalot ng kaba ang San Felipe del Monte. Ang mga tao ay bihira nang lumabas ng bahay pagpatak ng gabi. Kahit ang mga bata, hindi na pinapayagang maglaro sa labas kahit tanghali. Si Alfredo at Goryo ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap. Bawat gabi, naglilibot sila sa paligid ng kagubatan, dala ang lampara at mga itak. Umaasang may makikita silang bakas ng mag-ina. Wala pa rin sinyales. Parang nilamon sila ng lupa. Hindi ako mapalagay, pare. May nararamdaman akong kakaiba sa gubat tuwing gabi. Parang may mga matang nakamasid. Habang naglalakad sila sa gilid ng ilog, napansin ni Goryo ang kakaibang galaw ng tubig. Parang may umiikot na anino sa ilalim. Alfredo, tignan mo yan. Lumapit si Alfredo at inling ang lampara. Sa ilalim ng tubig, may kumikislap na bagay. Agad niya itong dinampot gamit ang sibat. Pag-ahon ng sibat, may nakatusok na maliit na palawit. Ang mutya ng kalamansi na dati raw suot ni Karina. Kay Karina to, sabi ni Alfredo. Kung nandito yan, ibig sabihin malapit lang sila. Kinabukasan, lumapit sila kay Aling Corazon. Aling Corazon, ito po yung nakuha namin sa ilog. Tinignan ito ng matanda, tapos ay agad niyang tinakpan ng basahang puti. Hindi maganda to. Ang mutyang yan ay ginagamit lang ng mga nilalang na may dugong itim. Kapag ito'y iniwan, ibig sabihin, may lumalaban sa sarili niya. Si Karina, sabi ni Alfredo. Baka sinusubukan niyang lumayo sa sumpa. Kung ganoon, may pag-asa pa. Pero dapat nyo silang hanapin bago sumapit ang sumunod na kabilugan ng buwan. Pag lumipas yun, tuluyan ng magiging ganap na nilalang ang bata. Sabi ng matanda. Gabi na nang bumalik sila sa gubat. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Umaasa silang pumunta sila sa lumang bahay na sinabi ni Goryo. Pero wala. May dalang lampara si Goryo, habang si Alfredo na may dala ng baril na luma. Isang alaala mula sa pagiging sundalo. Kung may makikita tayong anino, huwag kang lalapit agad, sabi ni Alfredo. Tignan mo muna kung tao o hindi. Tumangulang si Goryo. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig nila ang marahang pagtawag mula sa malayo. Napatingin silang pareho. Ang tinig ay mahina, parang tinatangay ng hangin. Nagsasabing, humihingi ng tulong. Si Esther yun ah. Goryo, sandali, sabi ni Alfredo, pero hindi na ito nakinig. Sa gitna ng makapal na damo, nakita niya si Esther. Nakaupo sa ilalim ng puno, duguan ng hita at namumutla. Esther, salamat at buhay ka, sabi ni Goryo habang lumapit. Bago pa niya ito malapitan, bigla itong lumingon. Ang mga mata ni Esther ay namumula at sa bibig niya ay may bakas ng dugo. Goryo, umalis ka na. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Goryo. Hindi mo ako dapat hanapin. Huli na ang lahat. Biglang may narinig silang yapak sa paligid. Mabigat, parang mga hayop na naglalakad. Lumabas si Alfredo na katutok ang baril. Esther, Goryo, dito na ako. Alfredo, tumakbo ka na. Papunta na siya rito. Sigaw ni Esther. Mula sa taas ng mga puno, bumaba ang malamig na simoy ng hangin. Kasabay nun, lumitaw si Karina. Hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya'y maputla, ang mata'y maitim, at ang kuko'y mahaba at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ma, tapos na. Hindi na tayo kailangang tumakas, sabi ni Karina. Anak, wag, nanginginig na sabi ni Esther. Lumaban ka. Alam kong kaya mo pa. Hindi ko na kaya, ma. Mas malakas siya. Siyang totoong ama ko. Maya-maya biglang lumindol ang lupa. Sa likuran ni Karina, pumuka ang anino ng isang malaking nilalang. Ang mga pakpak nito ay kumakaluskos
at ang hangin ay parang may halong bulong ng maraming tinig. Esther, isuko mo na siya. Hindi mo na kayang baguhin ang tadhana. Lumapit si Alfredo, nakatutok ang barila. Hindi mo siya makukuha, sigaw niya sabay puto. Umalingaw-ngaw ang tunog sa kagubatan. Tumama ang bala sa dibdib ng nilalang, pero parang walang nangyari. Sa halip, ngumiti pa ito at dahan-dahang lumapit. Mga taong hangal, hindi nyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Tinulak ni Esther si Karina palayo. Anak, tumakbo ka. Bumalik ka sa bahay ni Aling Corazon. Hindi kita iiwan, Mama, sigaw ni Karina. Sa isang iglap, tumalo ng halimaw, pero bago pa siya makalapit, itinapat ni Esther ang palawit ng mutya sa hangin. Nagliyab ito ng maliwanag na berde. Ang liwanag ay tumama sa nilalang at napatras ito. Napasigaw sa sakit. Mama! Sigaw ni Karina habang nakikita ang ina niyang tinatamaan din ng liwanag. Karina, ngayon na, tumakbo ka na! Ngunit imbis na tumakbo, lumapit si Karina. Hinawakan ang kamay ng ina at sabay nilang hinampas ang mutya sa lupa. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, nagdilim ang paligid. Ang hangin ay umikot at tumigil ang oras sa loob ng ilang sandali. Pagmulat ni Alfredo, wala na sa harap niya sina Esther at Karina. Tanging abo lang at isang basag na mutya ang naiwan. Tahimik silang dalawa ni Goryo habang nakatayo sa gitna ng malawak na kapatagan. Pare, ayos ka lang ba? Hindi ko alam, pero ang pakiramdam ko, narito pa sila. Paglingon nila sa may gubat, may narinig silang boses, mahina at pamilyar. Salamat sa tulong, Tito Alfredo. Sabi ng tinig. Pareho silang natigilan. Pare, narinig mo yon? Tanong ni Goryo. Tumango si Alfredo. Hawak pa rin ang mutya na ngayon ay dahan-dahang nagliliwanag muli. Tahimik na nakatayo sina Alfredo at Goryo sa gitna ng kagubatan. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang kakaibang amoy, halong usok, abo at dugo. Sa lupa, unti-unting nagliwanag ang basag na mutya. Tila may sariling pintig. Alfredo, baka buhay pa sila. Hindi ko alam. Pero itong mutya, para bang may gustong iparating. Sagot ni Alfredo habang nakatingin sa liwanag. Dahan-dahan niyang pinulot ang basag na piraso. Pagkapit niya, biglang lumakas ang hangin. Ang liwanag ay umikot at sa gitna nito, parang may mga aninong lumalabas. Mga imahe ni na Esther at Karina. Nakangiti pero maputla at malamlam ang mga mata. Alfredo, bantayan mo ang baryo. Huwag mong hahayaang bumalik siya. Sabi ni Esther sa mahinang bulong. Sinong babalik? Sabi ni Alfredo. Hindi sumagot ang imahe. Unti-unti itong naglaho kasabay ng pagpatay ng liwanag ng mutya. Naiwan silang dalawa ni Goryo. Pareho ang kaba at lungkot sa dibdib. Kinabukasan, nagbalik sila sa baryo. Pagdating nila, tahimik ang lahat. Wala ni isang tao sa kalye. Pati ang mga tindahan ay sarado. Sa gitna ng daan, nakita nila si Aling Corazon. Nakaupo sa bangko, hawak ang maliit na rosaryo. Alfredo, Goryo, saan kayo galing? Sa gubat po, Aling Corazon. Nakita namin sina Esther at Karina. Sagot ni Goryo. Tumigil sa pagdarasal ang matanda sa kadahan-dahang tumingin sa kanila. Nakita ninyo? Buhay pa ba sila? Hindi ko alam. Parang anino lang pero nagsasalita sila. Sagot ni Alfredo. Anong sinabi nila? Meron daw pong babalik. Natahimik si Aling Corazon. Tinignan niya ang langit tapos ay tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa maliit na bahay sa dulo ng daan. Hali kayo. Kailangan natin ng paghandaan yan. Pagdating sa loob, inilabas ng matanda ang ilang lumang kasangkapan, mga kandilang itim, asin at boteng may mga langis. Ang nilalang na tinutukoy ni Esther, siya ang pinuno ng mga kagaya nila.
Paliwanag ni Aling Corazon habang inaayos ang mga gamit sa lamesa. Kung babalik siya, hindi lang ang gubat ang madadamay. Lahat ng tao rito mapapahamak. Paano natin sila mapipigilan? Hindi nyo siya kayang labanan ng armas lang. Ang kailangan ninyo, yung dugong galing mismo sa mga anak niya. Nagkatinginan sina Alfredo at Goryo. Pero si Karina, hindi ba siya... Wala na siya, pero ang mutya hawak nyo pa. Sa loob niyan, may bakas pa ng dugo ng bata. Iyan ang tanging paraan para isara ang lagusan ng kadiliman. Pag-uwi nila, agad nilang inihanda ang mutya. Pinutol ni Alfredo ang maliit na piraso nito at inilagay sa may sisidlan na may asin at langis. Sigurado ka rito, pare. Baka mas lalo nating gisingin ang nilalang. Wala na tayong magagawa. Kung totoo yung sinabi ni Esther na may babalik, kailangan nating mauna. Gabi na nang matapos nila ang paghahanda. Sa gitna ng kadiliman, nakaupo sila sa tapat ng baryo sa may lumang punong saging. Doon daw madalas na magpakita ang mga anino. Tahimik ang paligid, hangin lang at mga huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit maya-maya, unti-unting lumamig ang hangin. Ang mga dahon ng saging ay nagsimulang kumaluskos ng walang hangin. Alfredo, nararamdaman mo ba yon? Oo, nandito na siya. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang aninong mataas, nakayuko at ang mga mata ay pula. Ang boses nito ay mababa, parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit niyo ako ginising? Tumayo si Alfredo, hawak ang sisidlan. Hindi ka namin ginising. Gusto namin tapusin ang lahat. Ngumiti ang nilalang, mabagal at nakakatindig balahibo. Hindi niyo ako matatapos, mga tao. Ang dugo ng anak ko ay buhay pa. At habang may hininga ang baryong ito, may sisilang na bago. Hindi ka na makakabalik dito. Hindi mo na madadala ang mga tao rito sa takot. Tumawa ang nilalang. Isang tawa na parang kaluskos ng tuyong dahon. Takot? Hindi ako natatakot. Kayo ang may utang sa akin. Biglang bumuka ang lupa sa harap nila. Lumabas mula roon ang itim na usok na may halong mga mukha, mga aninong umiiyak, sumisigaw at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Bumagsak sa lupa sina Alfredo at Goryo dahil sa lakas ng hangin. Tangina, Alfredo, ano to? Hawakan mo yung sisidlan. Buksan mo na! Sigaw ni Alfredo. Binuksan ni Goryo ang sisidlan at agad na kumalat ang amoy ng langis sa tasina. Mula doon, lumabas ang apoy na kulay berde. Tumama ito sa usok at nagliyab ang paligid. Sumigaw ang nilalang sa sakit, sabay umatras. Hindi niyo ako mapipigil. Ngunit patuloy na lumalakas ang apoy hanggang sa nabalot nito ang nilalang. Ilang sandali lang pumutok ang liwanag at muling natahimik ang paligid. Nang matapos ang lahat, napaupo si Alfredo sa lupa, habol ang hininga. Goryo, natapos ba natin? Tahimik lang si Goryo. Tinitigan niya ang paligid. Wala na ang nilalang pero sa lupa may naiwan na isang maliit na palayok na may laman na abo. At sa ibabaw nito nakasulat sa abo ang isang pangalang Karina. Pare, bakit pangalan ni Karina yan? Hindi sumagot si Alfredo. Dahan-dahan niyang binuhat ang palayok tapos ay tinitigan ito ng matagal. Hindi ko alam, pare, sabi ni Goryo. Habang hawak nila ang palayok, may narinig silang mahinang pag-iyak mula sa likuran. Isang batang babae, nakatalikod, basa ang buhok at suot ang lumang damit na pamilyar kay Alfredo. Karina? Mahina niyang tawag. Dahan-dahang lumingon ang bata at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kita ang mga mata nitong kulay abo. Babalik siya, tito, sabi niya. Nanigas sa kinatatayuan sina Alfredo at Goryo nang dahan-dahan silang lapitan ng batang si Karina. Tahimik ang paligid, ni huni ng kuliglig ay tila nawala. Tanging mga yabag ng bata sa tuyong lupa ang maririnig. Karina, ikaw nga ba yan?
Tumigil si Karina. Sa ilang hakbang bago sila abutin. Ang buhok ay basa at nakalawit sa muka, at mula sa ilalim ng mga hibla nito, sumilip ang maputlang ngiti. Tito, gabi na. Umuwi na tayo. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Goryo. Ang akala namin, Hindi niya na natapos ang sasabihin. Biglang humampas ang malamig na hangin sa paligid. Napatingin si Alfredo sa langit. Mabilis na dumaan ang mga ulap. Tinakpa ng buwan. Karina, sabihin mo sa amin, saan ang nanay mo? Tumingala ang bata sa katinuro ang gubat sa likuran nila. Naghihintay siya doon sa ilalim ng mga saging. Napatingin si Goryo sa direksyong tinuro ng bata. Doon bahagyang sumasayaw ang mga dahon ng saging kahit walang hangin. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Pare, baka bitag to. Huwag muna tayong lumapit, sabi ni Goryo. Ngunit si Alfredo tila may sariling lakas na gumabay sa kanya. Lumakad siya papasok sa loob ng gubat, dala pa rin ang palayok ng abo ni Karina. Alfredo, sabi ni Goryo, pero hindi na ito lumingon. Naiwan siya kasama ang batang nakatingin lang sa kanya. Walang emosyon, walang ekspresyon. Sa loob ng gubat, halos hindi na makita ni Alfredo ang daan. Ang mga sanga ng puno nagkakanda dikit-dikit. Para bang gusto siyang pigilan, pero tuloy pa rin siya. Tinunto niya ang direksyong sinabi ng kaluluwa ni Karina, hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kapatagan. Isang bilog na bahagi ng lupa na parang pinatayuan ng apoy noon. Sa gitna may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat at nakatalikod. Esther, mahinang tawag ni Alfredo. Dahan-dahan itong lumingon. Tama nga, si Esther, pero ang mata nito ay walang puti, puro itim. Alfredo, bakit mo dinala ang abo? Akala ko kailangan kong ibalik kay Karina, sabi ni Alfredo, para matahimik na kayo. Ngumiti si Esther, ngunit hindi yung ngiti ng isang ina, isa iyong malamig, walang buhay na ngiti. Hindi mo dapat dinala yan dito. Ang abo ni Karina, siya ang sisidlan. Napalunok si Alfredo. Sisidlan ng ano? Ngumisi si Esther. Ng pinuno. Ang katawan ng anak ko ang magbabalik sa kanya. Nang marinig niya yun, biglang nagliyab ang lupa sa paligid. Lumabas mula sa mga anino ang mga hugis ng nilalang na parang aso ngunit nakatayo. Mahaba ang mga dila at pulang-pula ang mga mata. Hinawakan ni Alfredo ang sisidlan, sabay itinapon ito sa apoy. Pumutok ang liwanag, sabay napasigaw si Esther. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko. Ayoko nang maulit to. Tama na, sigaw ni Alfredo. Nagliyab ang paligid. Ang mga nilalang ay nagsisigawan. Ang apoy ay kumalat hanggang sa umabot sa katawan ni Esther. Pero sa gitna ng sigaw at apoy, lumapit kay Alfredo. Hawak ang mukha nito. Alfredo, bantayan mo si Karina. Huwag mong hayaang magising siya, sabi niya. Bago ito nalusaw. Pagkasabi niya noon, tuluyan siyang naglaho sa liwanag. Sa labas ng gubat, nanginginig si Goryo habang nakatitig kay Karina. Tara na, sunduin natin ang tito mo, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ngumiti ang bata. Hindi mo na siya makikita, Tito Goryo. Nanindig ang balahibo niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi na siya lalabas. Pagkasabi nun, nagdilim ang paligid. Ang bata ay dahan-dahang nagbago. Ang mga mata niya ay naging itim. Ang ngipin ay tumalim at ang balat ay unti-unting naging abo. Karina! Wag! Bulong ni Goryo na umaatras. Ngunit bago pa siya makatakbo, narinig niya ang sigaw ni Alfredo mula sa loob ng gubat. Isang malakas na hiyaw na humalo sa hangin, kasabay ng pagputok ng apoy na kulay berde. Pagbalik ng katahimikan, tumigil sa pag-iyak ang bata. Lumapit siya, suminghot sa hangin, at marahan at mahina niyang binigkas ang salitang,
Malapit na akong magising. Ang mga saging sa paligid ay sabay-sabay na nagkanda kaluskusan. Parang may libu-libong kamay na gumagapang sa ilalim ng lupa. Tumakbo si Goryo palayo sa gubat. Halos hindi makakilos ang mga ngibinti sa sobrang takot. Sa bawat takbang niya, naririnig pa rin niya ang mahinang tawanan ni Karina, kasabay ng kaluskos ng mga dahon ng saging. Paglabas niya sa may pilapil, napasigaw siya ng buong lakas. Walang sumagot. Ang mga bahay sa paligid ay madilim, parang iniwan. Pati ang mga aso tahimik. Dali-daling pupunta si Goryo sa bahay ni Aling Corazon. Sabay katok ng malakas. "Aling Corazon, gising! May nangyayari sa gubat!" Ilang sandali lang bumukas ang pinto. Lumabas ang matanda, bitbit ang lamparang may mahinang apoy. Anong nangyari sa gubat? "Si Alfredo na iwan. Si Karina, ibang nilalang na. Aling Corazon, hindi na talaga siya tao." Napahinto ang matanda, kumunot ang noo. Tapos ay tumingin sa direksyong pinanggalingan ni Goryo. Sinabi ko na sa inyo, kapag ang mutya ay nasira, hindi lang kaluluwa ang nagigising, pati ang laman na pinagmulan nito. Napakapit sa ulo si Goryo. "Anong ibig mo sabihin? Buhay pa ba si Alfredo?" "Kung buhay man siya, baka hindi ka na niya makilala." Tahimik ang lahat habang naglalakad papunta sa gubat. Sa bawat hakbang nila, mas ramdam ang lamig ng hangin. Ang lupa, basa, parang may mga bakas ng paa na hindi sa tao. Pagdating nila sa gitna, napansin nila nga, parang nasunog ang ilang bahagi ng lupa. Itim na abo at sa gitna nun na may mga bakas ng kamay, malalaki, mahaba ang daliri at may marka ng kuko. Maya-maya pa, biglang may kumalskos sa may gawing kanan. Sabay-sabay silang tumingin at mula sa dilim, may lumabas na figura. Mabagal ang lakad, nakayuko at duguan. Ang mga kamay nito. Nang lumapit, nakilala ni Goryo si Alfredo. "Alfredo, akala ko patay ka na." Ngumiti si Alfredo pero malamig. Walang buhay ang mata. "Goryo, ligtas ka na pala." "Oo, kailangan na nating umalis dito." "Si Karina, ligtas na. Kasama ko siya," sabi ni Alfredo. Napakunot ang noo ni Goryo. "Anong ibig mo sabihin?" Tumango si Alfredo sabay turo sa likuran niya. Doon unti-unting lumitaw ang batang si Karina. Maputla, mahina at nakangiti. Pero sa ilalim ng ngiti, may tumutulong dugo mula sa sulok ng labi niya. "Hindi mo ba ako babatiin, Tito Goryo? Sabi ng nanay, ikaw daw ang susunod naming babantayan." Bago pa makasagot si Goryo, naramdaman niyang biglang bumigat ang paligid. Ang mga lalaking kasama nila ay nagsisigawan. Ang ilan biglang natumba. Ang iba naman hinila pababa ng lupa na parang may mga kamay sa ilalim. "Alfredo, anong nangyayari?" sabi ni Goryo habang pilit na hinahatak ang isa sa mga kasama. Ngumisi si Alfredo. "Ginising mo siya, Goryo. Hindi mo dapat binuksan ang sisidlan." "Ano?" Mula sa lupa, lumabas ang mga itim na anino na may hugis tao. Lahat ay may pulang mata at isa-isang dinakma ang mga tao sa paligid. Tumakbo si Goryo palayo. Nadapa siya pero agad tumayo. Nang lumingon siya, nakita niya si Karina nakalutang sa ere. Umiikot sa paligid niya. "Tito, bakit ka tumatakbo? Hindi mo ba kami gusto?" "Hindi ka na si Karina. Hindi ka na yung batang kilala namin." Napangiti ang bata pero unti-unti nagbago ang muka. Ang matay naging puti, ang bibig ay bumuka hanggang tenga. "Pero Tito, ikaw pa rin yung gusto namin." Dumagundong ang lupa. Mula sa ilalim ng mga ugat, lumabas ang aninong hugis babae. Mahaba ang buhok, nasusunog ang balat, at kilalang-kilala ni Goryo. Walang iba kundi si Esther. "Esther, anong ginagawa mo sa anak mo?" "Hindi ko siya ginising, pero siya mismo ang bumalik." Lumapit si Esther, hawak ang braso ni Goryo. "Tutulungan kitang makaalis, pero kailangan bitawan mo siya." Bitawan? Sino?" tanong ni Goryo. Tumingin si Esther sa kanyang likuran
Doon niya nakita si Alfredo, hawak ang balikat niya. Ako, Goryo. Tulungan mo kong iligtas si Karina. Hindi siya si Alfredo. Ang laman niya sinakop na. Bulong ni Esther. Nagkagulo ang lahat sa loob ng gubat. Nag-uunahan ang mga anino. Pare, tulungan mo ko. Hawakan mo tong kamay ko. Huwag mo kong iwan. Pakiusap ni Alfredo, nakaluhod pa. Kung ikaw talaga yan, sabihin mo sa akin anong huling sinabi sa atin ni Karina bago siya nawala noon. Ngumiti si Alfredo pero biglang kumislot ang labi. Sabay sagot ng paus sa mababang boses. Sinabi niya, babalik siya. Napatras si Goryo. Hindi ikaw si Alfredo. Ngumiti ang nilalang sabay unti-unting nag-iba ang anyo. Ang balat ay nagkabitak, ang katawan ay lumaki at sa gitna ng apoy ng lampara, tumambad ang nilalang na kalahating tao, kalahating anino. Sumigaw si Goryo, sabay sabog ng asin sa paligid, habang si Esther naman ay umaawit ng dasal, mahina pero matalim sa hangin. Ang lupa'y umuga at ang mga anino'y nagsimulang umurong, ngunit si Karina ay hindi pa rin gumagalaw. Nakatingin lang sa kanila, nakangiti habang dahan-dahang lumalapit. Tapos na ang gabi. Ngayon kami naman ang magbabantay. Bulong ng bata. Umalingaw-ngaw sa buong gubat ang dasal ni Esther habang patuloy niya lumalapit si Karina, dala ang malamig ng ngiti. Si Goryo nanginginig pero matatag. Itinapon ang huling asin sa harapan nila. Kumislap ang lupa at sa gitna ng liwanag, sandaling umurong ang mga anino. Esther, hindi ko na kaya! Sigaw ni Goryo. Kunti na lang. Kapag huminto ka, tayong lahat ay kakainin nila. Lumakas ang hangin, umugong ang paligid. Si Karina ay sumigaw ng matinis na parang tunog ng punit na bakal. Ang mga mata niya ay umapoy sa puti at ang katawan niya ay unti-unting naglalagablaba. Hindi niyo ako mapipigilan. Ako ang bagong laman ng gabi. Sigaw ni Karina. Ngunit sa likuran niya, may biglang lumitaw. Ang aninong hugis lalaki, si Alfredo. Duguan, pagod at bitbit niya ang natirang piraso ng mutya. May bahid ng asina. Karina, pakinggan mo ko. Sigaw ni Alfredo. Sandaling tumigil ang bata, tumitig. Tila nag-aalinlangan. Oo, ako to. Huwag mong hayaang gamitin kanila. Labanan mo yung nasa loob mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Masakit. Lumapit si Esther, humawak sa kamay ng bata. Anak, nandito si nanay. Pagkadampi ng kamay nila, biglang kumalat ang liwanag mula sa mga palad ni Esther. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang matunaw. Ang hangin ay uminit at ang lupa ay lumambot na parang tubig. Karina, patawarin mo kami. Hindi ka namin nailigtas noon, pero ngayong gabi, bibigyan ka namin ng kapayapaan. Sabi ni Esther. Nay, ayoko nang masaktan pa. Mahinang tugon ni Karina. Niyakap siya ni Esther, mahigpit. Si Alfredo lumapit naman, sabay ipinatong ang mutya sa dibdib ng bata. Pumutok ang matinding liwanag kasabay ng malakas na hangin na parang buhawi. Sumigaw ang bata pero hindi sa sakit, kundi sa pag-alis ng bigat sa loob. Ang mga anino ay tuluyang nawala. Ang gubat ay muling natahimik. Nang mawala ang liwanag, bumagsak sina Esther at Karina sa lupa. Si Alfredo ay nakaluhod, yakap ang mag-ina. Wala nang galaw si Esther at si Karina ay nakangiti, nakapikit. Tulog ka na. Ligtas ka na. Sabi ni Alfredo. Siguro nakatayo sa tabi, napapaluha, walang salita. Tanging hangin lang ang maririnig. Banayad, malamig at parang tinatapos na ang matagal na bangungot. Lumipas ang magdamag sa pagsikat ng araw. Sinamahan ni Goryo si Alfredo sa may ilog kung saan nila inilibing sina Esther at Karina. Tahimik silang dalawa habang ibidabaon sa lupa ang mga abo. Sa ibabaw inilagay ni Alfredo ang mutya na ngayon wala ng liwanag.
Hindi ko alam kung makakabawi pa ako. Sabi ni Alfredo, ang mahalaga tapos na. Hindi na sila babalik. Pasalamat tayo dahil ang mga kaluluwa nila tinulungan tayo. Tumango si Alfredo, pero bakas sa mukha niya ang bigat ng pagkawala. Sa bawat huni ng gabi, parang naririnig ko pa rin ang tawa ni Karina. Baka yun ang alaala lang nila. Ang mga alaala ng mga taong lumaban para sa kapayapaan. Tumayo silang dalawa. Sa malayo unti-unting umaangat ang araw. Sinisinagan ang buong baryo ng liwanag. Wala nang dilim, wala nang usok, at tahimik na ang mga punong saging. Lumakad palayo si Alfredo at Goryo, bitbit ang pangakong hindi na muling magigising ang kadiliman sa kanilang lugar. At mula sa ilalim ng lupa, sa mismong lugar kung saan nakalibing sina Esther at Karina, may isang malamlam na liwanag na muling kumikislap. Mahina pero buhay. Parang alaala na sa bawat katahimikan, laging may aninong naghihintay.